umpisahan na po natin itong ating talakayan dito po sa mga nakita nating balita. Pero bago po tayo pumunta sa main topic natin mga kababayan, eto basahin muna natin etong post ng DDS Public Information na kung saan mga kababayan binabagyo na nga yung karamihan sa mga kababayan po nating Pilipino, especially yung mga kababayan nating Bicolano mga kababayan, ginagamit pa nila itong propaganda para ano? Para palabasin na masama ang ating gobyerno dahil sinisingil etong si Kibuloc mga kababayan at para palabasin na walang kwenta yung paghingi ng hustisya ng mga kababayan po nating Pilipino dahil nga sa nahuli etong si Kibuloc at pinagbabayaran niya yung mga atraso niya dun sa mga pinaghihinalaan ng mga nabiktima po niya. So ngayon mga kababayan, basahin po natin etong post ng DDS Public Information na kung saan sabi po dito, eto daw, hindi nyo ba pansin, simula ng usigin at ikulong ang appointed son of God na si Pastor Apollo C. Quiboloy, sunod-sunod na ang dating ng malalakas na bagyo. Malapit na ang paghuhukom. Alam nyo mga kababayan, ano namang kinalaman? Eto lang yung sa atin ano namang kinalaman ng pagkakaaresto kay Kibuloc sa mga nangyayaring kalamidad ngayon? Pagkalikasan po mga kababayan ang naningil, hindi po natin matatakasan yan. Gaya nga po ng sabi ko nung nakaraan, kahit gaano pa kagaling ng presidente ng bansa mga kababayan, once nakalikasan yung naningil, wala tayong magagawa. Ano po talagang kakailanganin nating pagdaanan ng lahat. At hindi natin pwedeng ikatuwiran, lalo na hindi pwedeng ikatuwiran ng mga didisyet na buhat nung nahuli, etong si Kibuloc kinulong mga kababayan at inusig, nagkakaroon na ng sunod-sunod na pagbagyo. Isang malaking kalokohan po yan. Dapat nga mga kababayan kung tutuusin etong si Kibuloc isinasama na sa pag-alis ng bagyo. Dahil unang-una, wala namang magagandang nagawa itong mga ito dito sa ating bansa. Bagkos pinahirapan pa ng mga taong yan ang mga kababayan nating Pilipino at yung iba inagawan pa ng lupain. Ngayon mga kababayan, yan yung isang propaganda ng mga didisyet na ipinapakalat po nila para sirain ang ating gobyerno at gamitin yung kalamidad para nga naman palabasin na etong mga nangyayari sa atin ngayon ay dulot buhat nung nahuli at inusig etong si Kibuloc mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ngayon punta naman po tayo dito sa last topic natin. Kung matatandaan nyo, di ba, pamilyar naman kayo kay Glenn Chong. Yan yung tinatawag nila ng mga DDSet na si Atty. Glenn Chong. Alam nyo ba mga kababayan, na etong si Glenn Chong ngayon ay nahaharap sa disbarment case dahil mga kababayan sa kanyang pambabastos sa isang babae. Hindi lang basta babae kung hindi unang ginang First Lady mga kababayan ng Pilipinas. Kung matatandaan nyo, di ba pinagbantaan niya, nasasampalin niya ng back-to-back etong si First Lady. Ngayon mga kababayan, tingnan natin kung saan hahantong yung kanyang kayabangan. Kasi kung makikita ninyo, sabi dito, ito yung source natin The Manila Times. Sabi po dyan mga kababayan, eto. Ayan, ang dating mambabatas na si Glenn Chong ay nahaharap sa reklamong disbarment. Isang disbarment complaint ang inihain sa Korte Suprema laban kay Glenn Chong dahil sa umano'y mga pahayag na hindi nararapat sa kanyang propesyon sa isang rally ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloc. Ibig sabihin mga kababayan, etong si Glenn Chong napahamak dahil sa pagsama niya at pagsuporta niya dito kay Kibuloc. Dahil mga kababayan, kung matatandaan nyo, diba nagkaroon ng mga rally etong mga taga-suporta nitong si Kibuloc para pababain sa pwesto etong si PBBM at balahurain etong si First Lady Lisa Marcos. Ngayon mga kababayan, sabi pa dito, eto daw. Ang reklamo ay inihain ng kapwa abogadong si Andre De Jesus na nagsasabing inangke ni Chong sa rally na sasampalin niya ang unang ginang si Liza Araneta Marcos back-to-back. Ang pahayag ni Chong ay umani ng malawakang pagkondena mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga legal na profesional na nagsabing ang mga pahayag ay lumabag sa mga prinsipyo ng disente at paggalang na itinataguyod ng legal na propesyon. Ibig sabihin, yung mga pahayag nitong si Glenn Chong mga kababayan ay lumabag sa panuntunan ng mga abogado, or ng mga attorney. Anyway, sabi pa dito, binigyang diin ni De Jesus na isa ring propesor ng batas ang kahalagahan ng pagpapanatili ng dignidad ng legal na propesyon
at ang mga banta ng pisikal na karahasan lalo na laban sa mga kababaihan ay walang lugar sa lipunan. Sabi pa dito, bagong bahala na walang sino mang dapat gumawa ng mga pag-uugali na umaatake sa dignidad ng iba, ng ibang abogado o naglalagay ng krimen ng walang batayan, ani ni De Jesus. Bilang mga abogado, tayo ay inaatasan na itaguyod ang batas at hindi tayo dapat marinig na nagbabanta sa mga kababaihan na may pisikal na pananakit. Walang lugar ang kabastusan sa legal profession. Hindi tayo dapat maging bastos kahit na sa ating mga kalaban, sa korte o politika o sa buhay. At higit sa lahat, hindi tayo dapat maging bastos sa kababaihan. Saad nitong si De Jesus. Ngayon mga kababayan, kung makikita ninyo, matapang etong si Glenn Chong na magbanta. Pero ngayon mga kababayan, mararamdaman niyang matanggalan ng isang bagay na matagal niyang pinaghirapan. Dahil kung titingnan nyo, di ba, sa isang katulad ni Glenn Chong na nag-aral at naging abogado, dapat alam niya mga kababayan na hindi dapat nananakit ng mga kababaihan or hindi dapat nagbabanta sa mga kababaihan or kahit na sino mang mga tao. At higit sa lahat, sa mga babae lalo na sa First Lady. Kasi unang-una, kanina nga pinag-uusapan lang natin yung pagrespeto sa mga kababaihan. Ngayon mga kababayan, etong ginawa ni Glenn Chong na pagbabanta kay First Lady Imelda Marcos ay hindi po talaga ito makatao, lalo na kung ito mga kababayan mapapakinggan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin na babae. Dahil unang-una, hindi po talaga sinasaktan at hindi pinagbabantaan at hindi pinaparanasan ng karahasan ang mga kababayan nating kababaihan. Ano po ngayon, sabi pa dito, eto daw, nagsilbi si Glenn Chong bilang kinatawan ng biliran mula 2007 hanggang 2010. Siya ay naging kritiko ng Administrasyong Marcos at isang tahasang figura sa politika at relihiyon. Ang mga komento na ginawa ni Chong na malawakang kumalat sa social media ay nagdulot ng sigaw ng publiko, partikular sa kanilang misogynistic na tono and the footage from the rally. Chong alleged said, ito daw yung sabi ni Glenn Chong mga kababayan, I dare First Lady Lisa Marcos to face me. I will slap her back to back. Ibig sabihin, sasampalin niya daw mga kababayan ng back to back itong si First Lady Lisa Marcos. At yan po yung hindi nagustuhan ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. So ngayon, etong si Glenn Chong mga kababayan, sabi pa dito, tumanggi si De Jesus na magbigay ng mga karagdagang detalye sa reklamo na binanggit ang pagiging confidential ng mga paglilitis sa disbarment. So ngayon mga kababayan, sa madalit salita, etong si Glenn Chong ay nahaharap sa disbarment case. Malaki ang posibilidad mga kababayan nang dahil sa kanyang kabastusan, abogado pa man din siya, hindi niya iniisip na yung kanyang ginagawa mga kababayan at yung kanyang mga aksyon, yung kanyang mga pagyayabang sa mga rally ay aanihin niya ngayon at mawawala sa kanya yung isang bagay na matagal niya nang pinaghirapan dahil sa pagsuporta niya sa isang tao mga kababayan na pugante at ngayon ay nililitis na yung mga kasalanan. So ngayon, eto rin yung magiging aral, lalo na dung sa mga taong abogado na nagpakahirap maging abogado, na sana huwag kayong magpadalos-dalos sa inyong mga ginagawang aksyon. Huwag kayong magpadala sa emosyon ninyo at huwag niyong hayaan na maudyokan kayo ng iba para magsalita ng hindi maganda laban po sa iba. So ngayon, etong si Glenn Chong mga kababayan, anytime, pwedeng mawala sa kanya yung pagiging abogado niya dahil sa pambabastos niya sa mga kababaihan, lalo na kay First Lady Lisa Marcos. Mga kababayan, ano po, so sa madalit salita, etong si Glenn Chong ay nahaharap sa disbarment case. Mga kababayan, ano po? Anyway, kayo, ano po ang komento nyo mga kababayan? Hingil po dito sa mga topic na tinalakay po natin.